In this video, let us discuss balancing chemical equations. We represent chemical reactions by chemical equations. For example, when the gas hydrogen H2 burns, for example, it reacts with oxygen O2 in the air to form water, which is H2O. We write this chemical equation as shown. 2H2 reacts with O2 and produces 2H2O molecules. Yung plus sign na yan, hindi yan addition. It means reacts with, tapos yung long arrow naman, ayan yung produces. The chemical formulas to the left of the arrow represents the starting substances called reactants. And then the chemical formulas to the right of the arrow represent substances produced in the reaction. It's called products. Yung mga numbers before each molecular formulas, ayun yung tinatawag nating coefficients. Dinidictate niyan kung ilang atoms or molecules ang nag-exist sa certain reaction. Halimbawa, 2H2, ibig sabihin niyan, dalawang hydrogen molecules. Tapos 2H2O, ibig sabihin, dalawang water molecules. According sa Dalton's atomic theory, atoms are neither created nor destroyed in any reaction. So this leads us to our rule number 1. Atoms of each element must have equal number of atoms on each side of the equation. Ngayon, i-represent natin ito visually, itong equation na yan. So we have two hydrogen molecules, reacts with oxygen molecule, and produces two water molecules. Balance kaya yan? Let us find out. Bilangin natin on the reactant side, sa may left, kung ilan ang hydrogen and oxygen atoms. Meron tayong 4 hydrogen atoms and 2 oxygen atoms. Ngayon, punta naman tayo sa product side sa may right. Meron din tayong 4 hydrogen atoms and 2 oxygen atoms. And what can you say about that? Ibig sabihin yan, balance ang equation na to. Ngayon, i-differentiate natin ano ba ang difference ng coefficients sa subscripts. Halimbawa, meron tayong H2O or water molecule. On one instance, try natin gawing dalawa ang kanyang coefficient. So meron tayong dalawang H2O and that's 2 molecules of water. On the other hand, what if gawin nating 2 yung subscript ni oxygen? H2O2 is hydrogen peroxide. So it is totally different physically and chemically from H2O. And this leads us to our second rule. Never change subscripts when balancing an equation. Only the coefficients. So bottom line, ang i-adjust nyo lang ay yung coefficients. You have no business to change the subscripts. Kasi pag pinalitan nyo yung subscripts, mababago ang entire substance. Mag-iiba siya ng properties. Now, to illustrate the process of balancing an equation, let us consider the reaction that occurs when methane, CH4, the principal amount of natural gas, burns in air, reacts with oxygen molecule to produce carbon dioxide, CO2, and water vapor, H2O. Ngayon, bilangin natin kung ilan ang atoms per element sa reactant side. Meron tayong 1 carbon, 4 hydrogen, and 2 oxygen atoms. Sa product side naman, meron tayong 1 carbon, 2 hydrogen, and 2 plus 1 oxygen atoms. Okay, hindi ko yan pinag-plus, hindi ko yan ginawang 3. 2 plus 1 kasi makikita ninyo, yung 2 dun yung sa may CO2, tapos yung 1 dun yung sa may H2O. Hindi mo yan pwedeng pagsamahin kapag nagbabalance ka, kasi existing siya sa magkaibang molecules. Okay? Wag na wag yung ipagpa-plus yan ha, kailangan ganyan lang yan, 2 plus 1. Kasi the moment na unbalance ito, kailangan nyo yan. Pag pinag-plus nyo yan into 3, mahihirapan kayong mag-balance. Ngayon, check natin kung balance. Both sides parehong may 1 carbon atom. So, balance yung carbon. Yung hydrogen, sa reactant side merong 4, pero sa product side meron lang 2. So, meron ka ng unbalanced equation. Also, yung oxygen, 2 sa may reactant side, and 3 or 2 plus 1 sa product side. So ultimately, this is an unbalanced
chemical equation. Ngayon magbabalancing na tayo. Dahil nga ang carbon atoms natin ay balanced na, focus na lang tayo sa hydrogen and oxygen atoms. Ngayon, the question is, anong una mong ibabalance? Hydrogen or oxygen? Okay, ganito ang technique. Humanap kayo dyan ng either molecule or elemental form. Hanapin ninyo yung pinakasimple. Tapos kung anong element nun, ayun ang last mong ibabalance. Pansinin nyo, itong sa equation na to, sa may reactant side meron tayong O2. So ibig sabihin yan, ayan ang pinakasimple. Wala siyang ibang kasamang atoms. Oxygen lang. Bale, iuhuli natin yan. Proceed muna tayo sa hydrogen. Ang hydrogen natin sa reactant side ay 4. Ang hydrogen natin sa product side ay 2. So ang gawin natin, multiply natin yung sa may product side by 2. Yan ay magiging equal to 4. So balance na ang hydrogen. However, pag minultiply natin sa 2, of course H2O yan. Mamumultiply din yung oxygen by 2. So kailangan i-adjust mo yan. Yung oxygen, magmumultiply ka din by 2. Ayan ang dahilan kung bakit hindi natin pinag-plus yung 2 and 1. Kasi nagmamaneuver tayo sa calculation. Okay? Ngayon, yung oxygen sa may product side, that's 2 plus 1 times 2, that is equal to 4. Ngayon, i-balance mo na rin siya sa may reactant side. Meron kang 2 oxygen times mo rin sa 2. At yan ang magiging multiplier ng O2 molecule. And just like that, balance na ang ating chemical equation. Next chemical equation. Na reacts with H2O and produces sodium hydroxide NaOH and H2 molecule. So bilangin natin yung mga number ng atoms per element. Sa may reactant side muna tayo. Meron tayong isang sodium atom, 2 hydrogen atoms, and 1 oxygen atom. Sa product side naman, meron tayong 1 sodium atom, and then 1 plus 2, that's equal to 3 hydrogen atoms, and 1 oxygen atom. Kita naman natin, yung sodium and oxygen, parehong balance na. So wala tayong ibang choice kundi ibabalance natin yung hydrogen. So mas madali ito pag ganito, kasi hindi ka nabibigyan ng options. Ngayon, ang gawin natin, i-multiply natin by 2 yung hydrogen sa reactant side. So pag minultiply natin sa 2, magiging 4 ang hydrogen sa reactant. Pero, dahil H2O yan, mamumultiply din natin ang ating oxygen by 2. And then sa product side, magmultiply tayo ng 2 sa may hydrogen atoms. 2 times 1 plus 2 equal yan sa 4. Bale, balance na ang ating hydrogen atoms. However, dahil nagmultiply tayo ng 2 sa sodium hydroxide, of course, na-multiply mo rin yung sodium at saka yung oxygen. Ngayon, pag check natin yung oxygen, parehas naman yan equal sa 2. Both product and reactant sides. And the only unbalanced element here is the sodium. So, madali na to. Multiply nyo na lang by 2. And that is your balanced equation. Next, Fe reacts with oxygen and produces Fe2O3. Bilangin natin yung mga atoms per element. Sa reactant side, meron tayong 1 iron and 2 oxygen atoms. Sa product side naman, meron tayong 2 iron atoms and 3 oxygen atoms. Parehong element ay hindi pa balanced. So anong uunahin natin? Well, check natin yung ating equation. Hanapin yung pinakasimple na molecule. Meron tayong O2, so nag-iisang atom, oxygen. Pero meron din tayong Fe, nag-iisang iron element. At sino mas simple sa kanila? Mas simple yung Fe, kasi isang atom lang siya, unlike O2 molecule, 2. So ibig sabihin, ihuli natin yung Fe, yung mas simple. So start tayo kay oxygen. Dahil meron tayong 2 oxygen atoms sa reactant and 3 oxygen atoms sa product, so mahirap mag-isip ng multiplier. Ang ginagawa pa ganyan, parehas yung i-multiply. Pero sa exchange values nila. So 2 times 3 and then 3 times 2.
parehas na 6 ang atoms ng oxygen both product and reactant side. Ang problema na lang natin yung iron. Yung number of iron atoms sa may product side is equal to 4, 2 times 2. Ngayon, i-adjust natin yan sa may reactant side. Multiply tayo by 4, and just like that, balance na ang ating equation. Next equation. C2H4 reacts with O2 and produces CO2 and H2O. Magbilang tayo. Sa reactant side, merong 2 carbon atoms, meron 4 hydrogen atoms, and 2 oxygen atoms. Sa product side naman, meron tayong 1 carbon atom, 2 hydrogen atoms, and 2 plus 1 oxygen atoms. Mapapansin ninyo, lahat ng elements ay hindi balanced. So, utay-utayin natin. Ano yung pinakamahuhuli? Meron tayong O2 sa may reactant side. So, yan ang pinakasimple of them all. So, ibig sabihin, yan ang pinakahuling ibabalance. Ngayon, ano ang uunahin natin or ano ang hihuhuli natin between carbon and hydrogen? Sino ang mas simple sa kanila? Kung mapapansin natin, yung ating carbon atoms ay nag-exist siya sa dalawang molecules. Sa C2H4 and sa CO2. Ganon din ang ating hydrogen atoms. Meron sa H2O, meron sa C2H4. So, ibig sabihin, equal lang sila. So, kahit saan ka dyan mag-start. Okay? Pwede ka mag-start kay carbon, pwede ka mag-start kay hydrogen. So, mag-start na tayo kay carbon. Para mag-balance, multiply natin to by 2, yung sa product side. And upon multiplying, nadamay yung oxygen sa CO2. So, mag-multiply din tayo ng 2 dyan. Next, i-balance natin yung hydrogen. Mag-multiply ulit tayo ng 2 para parehas silang 4 hydrogen atoms. And again, upon multiplying, nadamay yung oxygen sa H2O. Bale na multiply din by 2 yung oxygen sa H2O. Ngayon, bilangin natin ilan ang oxygen atoms sa product side. That's 2 times 2 plus 1 times 2, and that is equal to 6. And finally, para mabalance yung oxygen, mag-multiply tayo ng 3 doon sa may reactant side. And just like that, meron na tayong balanced chemical equation. Okay, last. Meron tayong equation na Al, aluminum, reacts with hydrochloric acid, produces AlCl3 plus H2. You know the routine? Bilangin natin yung number of atoms per element. Start tayo sa reactant side. Meron tayong 1 aluminum atom, 1 hydrogen atom, and 1 chlorine atom. Sa product side naman, merong 1 aluminum atom, 2 hydrogen atoms, and 3 chlorine atoms. Wala na tayong pake kay aluminum dito kasi balance naman. Ngayon, between hydrogen and chlorine, sinong uunahin? Actually, kahit ano naman pwedeng unahin. Okay? So, wala namang tama-mali doon. Pero mas mapapadali kasi yung calculation mo usually kapag hinuhuli mo yung mas simple. Okay? Dito, meron tayong H2 sa my product side. So, mas simple ang hydrogen. So, ihuhuli natin yan. Start tayo kay chlorine. I-multiply natin yung chlorine atoms by 3 sa reactant side para balance na ang chlorine atom sa 3. And of course, the consequence, mamumultiply din yung hydrogen sa hydrochloric acid. In turn, meron na rin 3 hydrogen atoms sa reactant side. Ngayon, sa product side, meron tayong 2 hydrogen atoms. So, paano magiging 3 yung 2? Ano ang dapat natin ipang-multiply? Okay, tip lang, pwede kayong mag-multiply ng fractions. Okay, pwede ang fractions sa calculations. Okay? So, pwede natin i-multiply itong 2 by 3 over 2. Kasi that's equal to 3. And balance na ang hydrogen atoms. Pero sabi ko nga hanggang calculations lang to pwede. Kasi hindi pa tayo tapos. Oo, balance na yan. Hindi kasi pwedeng meron kang coefficient na fraction. Okay? Hindi naman nag-exist yung atoms or molecules as fractions. So anong dapat gawin? So if we multiply the entire equation by 2, makakancel out na yung denominator na 2 sa 3 over 2. And we're going to have 2 aluminum plus 6 HCl produces 2 AlCl3 plus 3 H2.
And that is your balanced equation.